Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 2. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 2 versikulo 18 hanggang 25, Genesis Kapitulo 3, Genesis Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 16. Pagkatapos sinabi ni Yahweh na Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Gagawa ako ng katuwang na babagay para sa kanya. Mula sa lupa ginawa ni Yahweh na Diyos ang bawat hayop sa bukid at bawat ibon sa langit. Pagkatapos dinala niya sila sa lalaki upang makita kung ano ang itatawag niya sa kanila. Ano man ang itinawag ng lalaki sa bawat buhay na nilikha, iyon ang kanyang pangalan. Ang lalaki ay nagbigay ng mga pangalan para sa lahat ng mga hayop, sa lahat ng mga ibon sa langit, at sa bawat mabangis na hayop sa bukid. Pero para sa lalaki mismo ay walang nahanap na katuwang na babagay para sa kanya. Pagkatapos sinabi ni Yahweh na Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Gagawa ako ng katuwang na babagay para sa kanya. Mula sa lupa ginawa ni Yahweh na Diyos ang bawat hayop sa bukid at bawat ibon sa langit. Pagkatapos dinala niya sila sa lalaki upang makita kung ano ang itatawag niya sa kanila. Ano man ang itinawag ng lalaki sa bawat buhay na nilikha, iyon ang kanyang pangalan. Ang lalaki ay nagbigay ng mga pangalan para sa lahat ng mga hayop, sa lahat ng mga ibon sa langit, at sa bawat mabangis na hayop sa bukid. Pero para sa lalaki mismo ay walang nahanap na katuwang na babagay para sa kanya. Dinulot ni Yahweh na Diyos na makatulog ng mahimbing ang lalaki, kaya nakatulog ang lalaki. Kumuha si Yahweh na Diyos ng isa sa kanyang mga tadyang at isinara ang laman kung saan niya kinuha ang tadyang. Sa pamamagitan ng tadyang na kinuha ni Yahweh na Diyos mula sa lalaki, ginawa niya ang babae at dinala siya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa oras na ito ang buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae, dahil kinuha siya sa lalaki. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, makikipag-isa siya sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. Kapwa sila hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, pero hindi sila nahihiya. Ngayon ang ahas ay higit na tuso kaysa sa anumang ibang mabangis na hayop sa bukid na ginawa ni Yahweh na Diyos. Sinabi niya sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos, hindi kayo dapat kumain mula sa anumang puno ng hardin? Sinabi ng babae sa ahas, maaari naming kainin ang bunga mula sa mga puno ng hardin, pero tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, hindi ninyo maaaring kainin ito, ni hindi ninyo ito maaaring hawakan, o mamamatay kayo. Sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos na sa araw na kainin ninyo ito mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo ay magiging tulad ng Diyos, na nakaalam ng mabuti at masama. At nang nakita ng babae na ang puno ay mabuti para sa pagkain at kaaya-aya sa paningin, at ang puno ay kanais-nais para gawing matalino ang isang tao, kumuha siya ng bunga nito at kinain ito. At binigyan niya ang kanyang asawa na kasama niya, at kinain niya ito. Parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila ay hubad. Pinagsama-sama nilang tinahi ang mga dahon ng igos at gumawa ng mga pantikip para sa kanilang mga sarili. Narinig nila ang tunog ni Yahweh na Diyos na naglalakad sa hardin sa kalamigan ng araw. Kaya ang lalaki at ang kanyang asawa ay nagtago mula sa presensya ni Yahweh na Diyos sa mga punong kahoy ng hardin. Tinawag ni Yahweh na Diyos ang lalaki at sinabi sa kanya, nasaan ka? Sinabi ng lalaki, narinig kita sa hardin, at natakot ako, dahil ako ay hubad. Kaya itinago ko ang aking sarili. Sinabi ng Diyos, sinong nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba mula sa punong iniutos kong huwag mong kakainin? Sinabi ng lalaki, ang babae na ibinigay mo sa akin, binigyan niya ako ng bunga mula sa puno at kinain ko ito. Sinabi ni Yahweh na Diyos sa babae, ano ba itong ginawa mo? Sinabi ng babae, nilinlang ako ng ahas, at kumain ako. Sinabi ni Yahweh na Diyos sa ahas, dahil ginawa mo ito, sampain ka sa lahat ng mga hayop at sa lahat ng mababangis na hayop sa bukid.
Gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at alikabok ang iyong kakainin sa lahat ng araw ng iyong buhay. Maglalagay ako ng puot sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Dudurugin niya ang iyong ulo, at tutuklawin mo ang kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, higit kong patitindihin ang sakit mo sa panganganak, sa sakit ka magsisilang ng mga anak. Ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa, subalit pamumunuan ka niya. Sinabi niya kay Adan, dahil nakinig ka sa boses ng iyong asawa, at kumain mula sa puno, kung alin ay iniutos ko sa iyo, nang sinabi kong, hindi kayo maaaring kumain mula rito, sinumpa ang lupa dahil sa iyo, sa matinding pagpapagal kakain ka mula rito sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ito ay tutubuan ng mga tinik at mga damo para sa iyo, at kakainin mo ang mga pananim sa bukid. Kakain ka ng tinapay sa pamamagitan ng pawis ng iyong mukha, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, dahil kinuha ka mula rito. Dahil ikaw ay alikabok, at sa alikabok ka rin babalik. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa sa pangalang Eva dahil siya ang ina ng lahat ng mga nabubuhay. Gumawa si Yahweh na Diyos ng mga kasuutang balat para kay Adan at para sa kanyang asawa at dinamitan sila. Sinabi ni Yahweh na Diyos, ngayon ang tao ay naging tulad na natin, na nakaalam ng mabuti at masama. Ngayon hindi siya dapat pahintulutang abutin ng kanyang kamay, at kumuha mula sa puno ng buhay at kumain ito, at mabuhay ng walang hanggan. Kaya pinalabas sila ni Yahweh na Diyos mula sa hardin ng Eden, para bangkilan ang lupa kung saan siya kinuha. Kaya pinalabas ng Diyos ang lalaki mula sa hardin, at nilagay niya ang kerubin sa silangan ng hardin ng Eden, at isang nagliliyab na espada na umiikot sa bawat panig, upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Ang lalaki ay sumiping sa kanyang asawang si Eva. Siya ay nabuntis at isinilang niya si Cain. Sinabi niya, nagkaroon ako ng lalaki sa tulong ni Yahweh. Pagkatapos ay isinilang niya ang lalaking kapatid nitong si Abel. Naging pastol si Abel, pero si Cain ay nagbungkal ng lupa. At nangyari na sa paglipas ng panahon dinala ni Cain ang ilan sa bunga ng lupa bilang handog kay Yahweh. Si Abel naman ay nagdala ng ilan sa panganay ng kanyang kawan at ilan sa taba. Tinanggap ni Yahweh si Abel at ang kanyang handog, pero hindi niya tinanggap si Cain at ang kanyang handog. Kaya lubhang nagalit si Cain, at sumimangot siya. Sinabi ni Yahweh kay Cain, bakit ka nagagalit at bakit ka sumisimangot? Kung gagawin mo ang tama, hindi ka ba tatanggapin? Pero kung hindi mo ginagawa ang tama, ang kasalanan ay nag-aabang sa pinto at ninanais na mamahala sa iyo, subalit dapat mo itong pamunuan. Kinausap ni Cain si Abel na kanyang kapatid. At nangyari na habang sila ay nasa bukid, tumindig si Cain laban sa kanyang kapatid na si Abel at pinatay niya ito. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sinabi niya, hindi ko alam. Tagapangalaga ba ako ng aking kapatid? Sinabi ni Yahweh, ano ang ginawa mo? Tumatawag sa akin ang dugo ng iyong kapatid mula sa lupa. Ngayon isinumpa ka mula sa lupa na nagbukas ng bunganga nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag ikaw ay magbubungkal ng lupa, mula ngayon hindi na nito isusuko sa iyo ang kanyang lakas. Magiging palaboy at pagala-gala ka sa mundo. Sinabi ni Cain kay Yahweh, ang parusa ko ay higit kaysa sa aking makakaya. Sa katunayan, itinaboy mo ako sa araw na ito mula sa lupang ito, at ako ay itatago mula sa iyong mukha. Magiging palaboy ako at pagala-gala sa mundo, at kung sino man ang makasusumpong sa akin ay papatayin ako. Sinabi ni Yahweh sa kanya, kung sino man ang papatay kay Cain, makapitong beses siyang gagantihan. Kaya nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang sino mang makasumpong sa kanya, hindi siya lulusubin ng taong iyon. Kaya umalis si Cain mula sa presensya ni Yahweh at nanirahan sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. Kaya umalis si Cain mula sa presensya ni Yahweh at nanirahan sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. Bagong tipan. Matthew 2:1-18
Pagkatapos maipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga araw ni Haring Herodes, dumating sa Jerusalem ang mga pantas na kalalakihan mula sa silangan na nagsasabi, nasaan siyang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang bituin niya sa silangan kaya pumarito kami upang sumamba sa kanya. Nang marinig ito ni Haring Herodes, nabagabag siya at ang buong Jerusalem na kasama niya. At tinipon ni Herodes ang lahat ng mga punong pari at mga eskriba ng mga tao, at tinanong niya ang mga ito, saan ipapanganak ang Kristo? Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pinuno ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na magpapastol sa aking mga taong Israelita. At lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas na kalalakihan upang tanungin kung ano ang tiyak na oras na nagpakita ang bituin. Pinapanta niya ang mga ito sa Bethlehem at sinabing, humayo kayo at hanapang mabuti ang bata. Kung nahanap ninyo siya, ipaalam ninyo sa akin upang makapunta at makasamba din ako sa kanya. Pagkatapos nilang makinig sa hari, sila ay tumuloy sa kanilang lakbayin, at pinangunahan sila ng bituin na kanilang nakita mula sa silangan hanggang sa ito ay tumigil kung nasaan naroroon ang bata. Nang nakita nila ang bituin, sila ay nagalak ng may labis na kagalakan. Sila ay pumunta sa bahay at kanilang nakita ang bata kasama ng kanyang inang si Maria. Yumukod sila at sumamba sa kanya. Binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at inihandog nila ang kanilang mga kaloob na ginto, kamanyang, at mira. Binalaan sila ng Diyos sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya umibas sila ng daan pauwi sa kanilang bayan. Pagkatapos nilang umalis, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Jose sa panaginip at sinabi, bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto. Manatili kayo doon hanggang sa sasabihin ko, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya. Sa gabing iyon, bumangon si Jose at kinuha ang bata at ang kanyang ina at umalis patungong Ehipto. Nanatili siya roon hanggang sa pagkamatay si Herodes. Tinupad nito ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mula sa Ehipto tinawag ko ang aking anak. Nang nakita ni Herodes na kinutya siya ng mga pantas na kalalakihan, siya ay nagalit ng labis. Nagsugo siya at ipinapatay ang lahat ng mga batang lalaking naroon sa Bethlehem at sa buong rehiyon, ang mga may 2 taong gulang pababa ayon sa tiyak na panahong nalaman niya mula sa mga pantas. At natupad nga ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na si Jeremias, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at labis na pagdadalamhati. Umiiyak si Raquel para sa kanyang mga anak at ayaw niyang paaliw sapagkat sila ay wala na. Nang nakita ni Herodes na kinutya siya ng mga pantas na kalalakihan, siya ay nagalit ng labis. Nagsugo siya at ipinapatay ang lahat ng mga batang lalaking naroon sa Bethlehem at sa buong rehiyon, ang mga may 2 taong gulang pababa ayon sa tiyak na panahong nalaman niya mula sa mga pantas. At natupad nga ang sinabi sa pamamagitan ng propeta na si Jeremias, isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at labis na pagdadalamhati, umiiyak si Raquel para sa kanyang mga anak at ayaw niyang paaliw sapagkat sila ay wala na. Mga awit, Psalm 2 is the 1-12. Bakit naghihimagsik ang mga bansa at ang mga tao ay nagsasabuatan ng walang kabuluhan? Ang mga hari ng lupa ay nagsasama-sama at ang mga namamahala ay nagsasabuatan laban kay Yahweh at laban sa kanyang Mesiyas, sinasabing, tanggalin natin ang mga pozos na nilagay nila sa atin at itapon ang kanilang mga kadena. Siya na nakaupo sa kalangitan ay hahamakin sila, kinukutya sila ng Panginoon. Pagkatapos, kakausapin niya sila sa kanyang galit at tatakutin sila sa kanyang puot, sinasabing, ako mismo ang naghirang sa aking hari sa Sayon, ang aking banal na bundok. Ihahayag ko ang kautusan ni Yahweh. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Ngayong araw, ako ay naging iyong ama. Hilingin mo sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa para sa iyong mana at ang pinakamalalayong mga bahagi ng lupain para sa iyong pag-aari.
Wawasakin mo sila gamit ang isang bakal na setro, dudurugin mo sila tulad ng isang banga ng magpapalayok. Kaya ngayon, kayong mga hari, maging maingat, magpatuwid kayong mga namamahala sa mundo. Sambahin si Yahweh ng may takot at magdiwang ng may panginginig. Ibigay ang totoong katapatan sa kanyang anak para hindi siya magalit sa inyo, at para hindi kayo mamatay kapag mabilis na sumiklab ang kanyang galit. Mapalad ang lahat ng kumukubli sa kanya. Panginoong Diyos, kinikilala namin na ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng pagsuway. Gayunpaman ay nagbigay ka ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak. Habang kami ay nagmumuni-muni sa mga kahihinatnan ng aming mga pagpili at sa mga babala na ibinibigay mo sa amin, tulungan mo kaming tumakas mula sa kasamaan at kumapit sa katwiran. Pangalagaan mo ang aming mga pamilya at gabayan mo kami sa mga landas ng pagsunod, upang kami ay makaranas ng iyong pabor at pagpapala. Nawa kami ay makinig sa iyong tinig at maglakad sa takot sa Panginoon, na nakakahanap ng karunungan at pag-unawa sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon, Amen.